Sa ating channel, naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Ngayon nga ay muling in-interview nga si Atty. Vic Rodriguez. Matatandaan natin, kamakailan nga ay talagang linabas ni Atty. Vic Rodriguez ang ebidensya at pruweba na talagang bangag nga ito sa pulburon, Sikuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang pinapatunayan at talagang ilalabas na sa publiko ang sinasabing mga video, mga ebidensya laban kay Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan, matapos nga gamitin ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte itong si Atty. Vic Rodriguez at basta-basta na lamang itinapon. Ngayon nga ay umpisa na ang paghihiganti at talagang ilalabas na ang mga pruweba sa kalokohan nila, lalong-lalo na sa loob mismo ng Malacanang at pandarambog sa pera ng taong bayan. Dito nga natin makikita kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan, kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng kasinungalingan. Dito natin mapapatunayan, kaya takot na magpa-audit nga ang tauhan ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at tambaluslos na ito dahil alam nila na may ginagawa silang kalokohan sa loob mismo ng Malacanang at pandarambog sa taong bayan, lalong-lalo na ang 31 million na katao na bumoto sa kanila na umaasa sa pagbabago. Ngunit iba ang pagbabagong nangyari dahil karumal-dumal ang nangyari na pagbabago at pangungulimbat ng kaban ng bayan ang kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin at ang sinasabi, pambulag, dahil economic provisions lamang daw, at sinasabi nila na kinakailangan natin ng investors at hindi naman perfect ang ating constitution. I personally, as a lawyer and as a citizen, our constitution is not a closed book, and it should not be, sapagkat yan dapat from time to time sinisilip, and if there's a need to revise or amend, to keep it attuned with the modern and present times, like yung digital age, wala namang problema. Kaya lang kung ang layunin ninyo ay mapanatili ang inyong mga sarili at kamag-anak sa pwesto ng higit na mas matagal kaysa doon sa naaayon sa saligang batas, hindi kami papayag. Hindi kami magpapalinlang. At ito na nga, parami na ng parami ang kumikilos at nagpo-pushback. Kasalanan niyo yan. Wala kayong ibang sisisihin kundi kayo-kayo lang. Yes, exactly. So, yeah, speaking of suppression, ano po ang pakiramdam nyo ngayon sa ginagawa kay Pastor Quiboloy dyan sa Senado na may mga nag-present ng Senate? Si Senator Ontiveros ay nag-present ng mga testigo na nag-aakusa kay Pastor Quiboloy, pero sarado, sarado, talagang nakakubli sila. Bilang isang lawyer, tama ba yun na yung mga ganyang witness, kailangan nakakubli sila sa kanilang mga maskara? A full disclaimer ako, Maharlika. I am not familiar nor aware of the exact details of the case of Pastor Quiboloy. Okay. But yung ginagawang Senate investigation, ang Senate investigation in aid of legislation, ano yung legislation or ano yung batas na gusto ninyong amindahan? Or ano yung panibagong batas na gusto ninyong ipasa born out of the alleged violation or many violations of Pastor Quiboloy? Ganun ba yung, hindi ako familiar, pero ganun ba katindi yung nagawa niyang krimen or alleged crime that it would amount to a major revision of either the Republic of a particular Republic Act or that would warrant an overhaul of the revised penal code? Kasi kung meron kakamong testigo, meron siyang linalaman yung kanyang complaint affidavit, bukas so ang lahat ng antas ng ating hukuman hanggang doon sa barangay justice system, yung conciliation proceeding. Bakit kinakailangang mag-Senate investigation in aid of legislation? Isampa nyo na lamang sa korte. Bukas naman ang piskalya, bukas ang lahat ng baitang ng ating criminal justice system.
What is there to legislate? What is the purpose of this investigation? Apparently in aid of legislation. Isn't this just a grandstanding or worse, a cover-up doon sa mahigit na dapat pinagtutuunang panahon ng Senado? Yan ang dapat maging mas masuri ang ating mga mamamayan. Huwag tayong papadala doon sa mga soundbites. At ako'y naniniwala bilang abogado, if you think you have the goods or if you think your case is complete, file it. Yes, exactly. Sinabi yan ni Pastor Quiboloy. Yes, so, and ang pinakatulong na lang siguro niya, kung gusto niyang tumulong, whether from her own budget or from the budget of the government, afford those so-called or the apparent victims. Yes, available lawyers coming from, ang gagaling ng prosecutors natin ang gagaling ng mga tao dyan sa PAW. Ang dami kunin mo yung mga gagaling na abogado and provide them with the best legal representation para talaga maging airtight yung kaso sa to. Yes. So, actually, nag-issue ng subpoena ang Senado kay Pastor Quiboloy, I think March 4 ba or 5 dyan sa Pilipinas. At sinasabi na kapag hindi sumipot si Pastor ay iko-contempt nila. So, legal po ba yan? Paano po ba para maintindihan ng ating mga kababayan? Well, yun ang power of contempt ng Senado or ng legislative body. Pero parang sa akin, bilang